isang naval engineer na kasalukuyang nasa syudad ng Hiroshima dahil sa isang biyahe para sa negosyo at pinadala ng kanyang employer ang Mitsubishi Heavy Industries. Si Tsutomu Yamaguchi ay naghahanda ng kanyang pagbabalik sa kanyang bayan sa Nagasaki dahil sa August 5, 1945 ay huling araw na nila dapat ng mga kasamahan niya pagkatapos ng mahahabang oras sa trabaho at matatapos na rin ang kanilang ginagawang bagong disenyong oil tanker. Iniisip niya na makakabalik na rin siya sa kanyang asawang si Hisako at ang sanggol pa nilang anak na si Katsutoshi. Isang araw, bandang 8:15 ng umaga, habang naglalakad papuntang shipyard ng Mitsubishi Heavy Industries, si Yamaguchi, ito ang kanyang nasaksihan. Nakalimutan niya ang kanyang hanko o personal seal, kaya dali siyang bumalik nang may makita siyang eroplano na nakilala niya bilang B-29 bomber na umiikot sa syudad at abot tanaw niyang may inihulog itong isang malaking bagay na nakakonekta sa dalawang parachute at dahan-dahan itong bumaba sa lupa sa gitna ng Hiroshima. Mga 3 kilometro ang layo niya mula sa pinagbagsakan ng bagay mula sa eroplano at bigla niya nakita ang isang malaking bula ng liwanag na panandalian nakakawalan ng paningin. Kaya dagli siyang dumapa at sumisid sa isang kanal at narinig na niya ang isang nakakawasak tenga at malaking pagsabog. Nilapon siya na parang binuhat ng buhawi sa hangin at bumagsak sa hukay ng patatas. Hindi niya alam ang mga pangyayari at alam niya na walan siya ng malay saglit. At nang buksan niya ang kanyang mga mata ay wala na siyang makita na para bang nasa loob siya ng sili. Ang pagsabog ay naghagis ng mga debris at makakapal na alikabok sa buong paligid. Nang meron na siyang maaninag, nakita niya ang malaking kabuti ng apoy sa buong syudad ng Hiroshima. Nakaramdam siya ng sakit ng katawan at sunog sa kanyang mukha, kanyang braso at nasira ang kanyang eardrum. Agad siyang gumapang at nagtungo sa kung anong natira sa gusali ng Mitsubishi Heavy Shipyard. At doon nakita niya ang dalawang kasama niya sa trabaho na kapwa mga survivor din na sina Akira Kunigawa at Kuniyoshi Sato. Nakatagpo sila ng isang air raid shelter at doon nagpalipas ng gabi habang iniinda ang hapdi at sakit ng katawan. Kinabukasan, nang magising ang tatlo, agad silang nagtungo sa istasyon ng tren na nabalitaan nilang medyo may operasyon pa. Ang kanilang pagtungo sa istasyon ng tren ay sobrang naging mahirap dahil sa nadaanan nilang mga lugar na umaapoy, mga sirang eskultura at lansangan, mga sirang gusali at mga sunog at naaagnas sa mga bangkay na nakapila sa lansangan. Ang mga tulay sobrang napinsala din, kaya kailangan lumangoy ni Yamaguchi sa ilog na puno ng mga nakapatong-patong na mga hindi makikilalang bangkay ng mga lalaki
babae at mga bata. Nagawa niya makarating sa istasyon at sa kabutihang palad, nakasakay siya sa isang tren na puno ng mga nagigiyakan at sunog ng mga katawan ng tao. Magdamag ang kanyang biyahe papuntang Nagasaki na kanyang bayan. Nakauwi si Yamaguchi sa kanyang asawa at anak at nakita niya na nakatutok ang buong mundo sa Hiroshima 16 na oras matapos ang pagsabog, at nagsalita si President Harry Truman ng Estados Unidos na nagsasabing totoo ang atomic bomb at ito nga ang sumabog sa syudad ng Hiroshima. Dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific... Ang B-29 bomber na naghulog ng bomba ay ang Enola Gay na lumipad ng 1,500 miles mula sa Tinian Islands sa Pasipiko. At ang bombang pinasabog ay tinatawag nilang Little Boy. Ang pagsabog ay pumatay agad na higit kumulang 80,000 katao na karamihan ay mga sibilyan, at madagdagan pa ito habang tumatagal. Nagbabala din si Truman na pag hindi sumuko ang mga Hapones ay uulan pa ng mga maraming sirang bagay sa hangin na hindi pa nakikita sa buong planeta. Umaga ng August 8, dumating sa Nagasaki si Yamaguchi at agad siyang nagpagamot sa ospital. Di siya nakilala ng doktor na gumamot sa kanya na kaklase niya dati dahil sa mga paso at sugat niya. Umuwi siyang nakabalot sa bindahe at may lagnat. August 9, 1945, inilit niya Yamaguchi pumasok sa Mitsubishi Heavy Industries sa Nagasaki, at bandang 11 o'clock ng umaga ay pinatawag siya ng direktor ng kumpanya at pinagbibigay ng report. Kinuwento niya lahat ng pangyayari, ngunit hindi naniniwala ang kanyang boss at sinabing nasisiraan siya ng bait. Paano daw nakasira sa buong syudad ang isang bomba lang? Habang nagpapaliwanag si Yamaguchi, isa na namang malaking puting liwanag na nasaksihan sa buong paligid, at agad siyang nagkubli at dumapa sa sahig bago pa man umabot ang shockwave at magbagsakan ng mga basag na salamin at iba pang mga debris sa loob ng opisina nila. Dito inisip niya na sinusundan siya ng malakabuting usok at apoy. Ang atom bomb na tumama sa Nagasaki ay mas malakas pa sa bombang tumama sa Hiroshima dahil sa medyo burol na estado na syudad ng Nagasaki at ang makapal na hagdan, hindi masyado na apektuhan ng impact ng pagsabog ang kanilang opisina. Natanggal ang mga bindahe niya at natamaan na naman ulit siya ng nakakahanser na radiation ang kanyang katawan. Sa loob ng 3 araw at sa kasamaang palad, tinamaan na naman siya ng kamalasan dahil sa malapit na distansya, 2 milya niya sa pagsabog. Sa pangalawang pagkakataon, maswerte na naman siyang nakaligtas. Iniwan niya ang kalansay na gusali ng Mitsubishi Heavy Industries at tumiretso siya sa kanilang bahay. Nakita niya ang sobrang pinsala ng pagsabog sa buong syudad, mga lansangan, gusali at iba pang eskultura. Nung lumos siya na makita ang parte ng kanyang bahay na nawasak din ng pagsabog.
Akala niya ay may nasamang nangyari sa kanyang mag-ina. Sa kabutihang palad, ligtas sila at di malubha ang mga natamong sugat. Naghahanap lang ng ointment ang kanyang asawa para sa kanya. Dali-dali silang nagtago sa isang tunnel at nagiging ligtas sila sa malaking pagsabog. Sa mga sumunod na araw, ang 2 beses niyang pagka-expose sa radiation ay umapekto na. Nalagas ang kanyang mga buhok at namaga ng husto ang kanyang mga sugat sa braso. Nakaranas na rin siya ng matinding pagsusuka habang ininda niya ang hapdi ng mga sugat sa pinagtataguan nila. August 15, 1945, narinig niya sa radyo ang emperor ng Japan, si Hirohito, na sumuko na ang Japan. Sinabi niya na wala na siyang nararamdaman tungkol dito at di siya masaya o malungkot. Basta ang alam lang niya ay halos mamatay na siya dahil sa sakit at hapdi ng mga sugat at hindi na rin siya makakain o makainom ng tubig. Si Yamaguchi ay himalang nabuhay at dahan-dahang nakaligtas sa radiation at namuhay bilang isang normal na tao. Naging translator siya para sa mga sundalong Amerikano na sinakop nila ang Japan. Naging guro din bago bumalik bilang naval engineer sa Mitsubishi Heavy Industries. Nagkaroon pa sila ng 2 mga anak. Nagsusulat siya ng mga tula para di maisip ang dinanas niya sa Hiroshima at Nagasaki at iniiwasan na mapag-usapan ito sa publiko. Year 2000, naglabas siya ng isang memoir at naging kasapi ng anti-atomic weapons movement. Noong 2005, nagpunta siya sa New York para magsalita sa United Nations tungkol sa nadanas niyang 2 pagsabog ng bomba atomika. May mga iba pang nakaligtas sa parehong pagsabog, Hibakusha, at kasama na dito ang kasama niya sa trabaho na sina Akira Iwanaga at Kiyoshi Sato, na sabay niyang bumiyahe sa tren mula Hiroshima hanggang Nagasaki. At ang isa pang kakilala niyang nakatira kalahating milya lang ang layo sa binagsakan ng bomba at himalang nakaligtas, si Shiyoshi Morimoto. Sa talaan, mga 165 silang mga survivor. Ngunit si Yamaguchi lamang ang kinilala ng gobyerno ng Japan bilang Mio Hibakusha o twice bombed person. Binigyan siya ng parangal noong 2009 at namatay noong 2010 sa edad na 93.